bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikakwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng Ang Balikbayan Box ni Eman. Alam nyo, may mga kwento na ayaw mo nang ikwento kasi masakit pa rin pagbalikan. Pero yung kwentong to, kailangan ko itong ibahagi. Kasi baka kayo rin, katulad ko, akala nyo alam nyo na kung ano ang tama para sa inyo. Hanggang sa dumating yung isang tao na gumulo sa lahat ng plano nyo. Sige, dahan-dahan lang tayo. Mula sa umpisa. Ako si Rosalinda. Rosan na lang ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. 32 years old ako noon. Caregiver sa Dubai. 4 na taon na akong nandito nang mangyari ang lahat ng to. At bago pa man tayo pumunta sa bahagi kung saan pumasok si Emmanuel sa buhay ko, kailangan niyo munang malaman kung sino ako bago siya. Dati, ako may asawa. Si Mark. 10 taon kaming mag-asawa, may isang anak, si Bea. 9 na taon noon. Pero yung tipo ako ng tao na kapag nasasaktan, hindi ako umiiyak agad. Nagtatrabaho ako. Kaya anong nalaman kong may iba na si Mark, yung sekretary niya pa sa opisina, grabe no? Hindi ako umiyak sa harap niya. Ngumiti ako. Kinuha ko yung mga damit ko at nag-apply ako sa isang agency. 1 buwan pagkatapos, andito na ako sa Dubai. Tinawag akong malakas ng mga kapatid ko dahil sa ginawa ko. Pero hindi yun tapang mga kaibigan. Yun ay takot. Takot na kung mananatili ako sa Pilipinas, mababaliw ako sa sakit. Mas padali pa lang mag-impake ng bag kaysa mag-impake ng puso. Kaya doon ako dumating sa Dubai na may isang panata. Hindi na ako uulit magmamahal ng ganoon kalalim. Trabaho lang, padala ng pera, alagaan ng pamilya. Yun lang ang buhay ko. Hanggang sa isang Biyernes ng gabi, 23rd ng Marso, nasira ang aircon sa flat namin ng amo ko. Grabe ang init, para kang nasa oven. Kaya tumawag yung madam ko ng technician. At doon dumating si Emmanuel Reyes. Naka-uniform, may dalang toolbox, pawisan, at may ngiti na, grabe, ang tapang ah. Para siyang wala siyang alam na problema sa mundo. Ma'am, hindi po sira yung aircon. Tinamad lang po. Sabi niya sa akin, kunwari seryoso. Tapos mumiti siya na parang bata. Sabi ko sa sarili ko, sino to ang kulit? Hindi ko alam noon na yung kulit na yon ang magiging pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Si Emmanuel, 35 years old, driver at handyman. Nagtatrabaho rin dito sa Dubai. Pero hindi katulad ko. Siya ay parang araw. Palaging masaya. Palaging may joke. Pero, at importante to, matutuklasan ko rin mamaya na yung pagiging masaya niya, parang panakip lang pala yun sa sarili niyang sakit. Kumusta nyo, no? Tignan nyo, 2 kaming may sugat. Pareho lang kaming may iba't ibang paraan ng pagtatago. Nagkakilala kami sa building namin dahil madalas siyang tinatawag para sa maintenance. Tapos, dahil magkasabay kaming nakashift minsan, nagkakasabay kami sa common area, sa laundry room, minsan sa maliit na sari-sari store malapit sa compound namin. Yung tipo na Pinoy grocery na may Lucky Me at Star Margarine. Isang araw,
Nahuli niya akong bumibili ng 3 bungkos ng instant noodles. Sabi niya, "Ate Rosal, hindi ba masarap magluto ng ulam? Bakit puro Lucky Me?" Sabi ko, "Wala akong panahon, kuya. Trabaho, tapos tulog. Trabaho, tapos tulog. Yan lang buhay ko dito." Tumingin siya sa akin, parang may naisip. Tapos sabi niya, at hindi ko makakalimutan to, "Sayang naman. Ang buhay natin dito, ginagastos lang natin sa trabaho. Pero kailan tayo mabubuhay?" Hindi ko alam kung bakit, pero tumatak sa akin yung tanong niya. Buong gabi kong naisip yon. Kinabukasan, may nakita akong takdo sa pintuan ng flat namin. Isang plastic bag na may lutong ulam. Adobo. May sulat, "Para po kay Ate Rosal. Para naman may masarap kayang kainin minsan. Imanwe." Simple lang, di ba? Pero mga kaibigan, alam niyo yung pakiramdam na matagal ka nang hindi inaalagaan ng kahit sino. Tapos biglang may isang taong gumawa ng ganoong kaliit na bagay para sa'yo. Umiyak ako. Sa gitna ng maliit kong kwarto, hawak ko yung Tupperware ng adobo. Umiyak akong parang bata. Doon nagsimula yung lahat. Hindi sa malaking date o rosas o kung ano-anong pelikula. Sa isang Tupperware ng adobo. Sa loob ng mga susunod na buwan, lumapit kami sa isa't isa ng dahan-dahan. Every Sunday, yun ang day off namin pareho. Naglalakad kami sa Al-Nahda Park. Nagkakape sa Karama. Minsan sumasakay kami ng metro papuntang Gira para lang manood ng dagat sa Corniche. Wala kaming pera para sa mga magarbong lugar, pero masaya kami sa mga simpleng bagay. Natutunan ko ang tungkol kay Emmanuel. Anak siya ng magsasaka sa Cavite. May kapatid siyang lalaki, si Boyet, na dating kasama rin niyang nagtatrabaho dito sa Dubai bilang construction worker. Pero namatay si Boyet 2 taon bago kami nagkakilala. Aksidente sa construction site. Buong buhay, nagtatrabaho sila para sa parehong pangarap. Magtayo ng sariling auto repair shop sa Cavite. Pagkamatay ni Boyet, isa na lang si Emmanuel ang nagpapatuloy ng pangarap nila. "Kaya ako masayahin, Ate Rosal," sabi niya sa akin isang gabi habang nakaupo kami sa tabi ng ilog sa Dubai Creek. "Kasi kung malungkot ako, parang binabalewala ko lahat ng pinaghirapan namin ni Boyet. Kailangan kong tumawa para sa dalawa namin." Doon ko na-realize, yung lalaking laging nagpapatawa, laging masaya, may pinapasan pala na napakabigat. At doon ako, mga kaibigan, unti-unting nahulog. Pero teka, hindi naman biglaan yun ha. Matigas tong ulo ko. Ilang buwan pa akong nagtanggi sa sarili ko. Kasi natatakot ako. Isang beses na akong sinakta ng lalaking akala ko mahal ako. Ayaw ko na ulit. Kaya kapag tinatanong ako ni Emmanuel kung bakit ako parang laging nakagwardya, sinasabi ko lang, "Trip ko lang, kuya. Ganito talaga ako." Hanggang isang gabi, grabe, hindi ko malilimutan to. Nasa labas kami ng compound, uulan na, at hindi kami agad nakauwi. Habang naghihintay kami sa ilalim ng shed, sabi niya sa akin, "Ate Rosal, alam mo, hindi kita pinipilit. Pero gusto ko lang malaman mo, kahit anong oras, ako yung taong hindi mo kailangang bantayan. Pwede kang maging pagod sa harap ko. Pwede kang umiyak sa harap ko. Hindi kita iiwan." At doon ako umiyak sa harap niya. Sa unang pagkakataon, sa harap ng isang lalaki, umiyak ako nang hindi ko na kailangang magpanggap na matatag. Yon ang gabing sinabi kong, "Sige, subukan natin." Ang dami naming pinagsamahan pagkatapos noon. 6 months kaming nagkakilala bilang magkaibigan bago naging kami. Tapos,
Isang taon na kaming magkasintahan nang mangyari yung bahaging kailangan niyong marinig. Gabe, kung ilalarawan ko kung gaano kami kabaliw sa isa't isa noon, parang teenager seryoso. Nagte-text kami hanggang 3:00 ng umaga kahit magkatabi lang kami sa parehong compound. Kapag off niya, nagluluto siya para sa akin. Kapag off ko, sinasamahan ko siyang mag-grocery. Tumatawa kami sa mga simpleng biro. Nagseselos ako. Oo, siselosan ako kapag may kausap siyang ibang caregiver sa parking lot. Nagtatampo siya kapag hindi ako sumasagot agad sa text niya dahil busy ako sa amo ko. Normal na away-bati ng magkasintahan. Masaya, buhay. Pero, at dito na nagsisimula yung bahaging medyo mapigat. May isang bagay akong napansin kay Emmanuel na hindi ko maintindihan. Kada sweldo niya, may pinapadala siyang malaking halaga sa isang pangalan na hindi ko kilala. Adele. Hindi ko alam kung sino yon. Tapos, minsan, nagde-decline siya ng mga plano namin dahil may importanteng lakad siya. Hindi niya sinasabi kung saan. Doon nagsimula yung lahat. Hindi sa malaking date o rosas o kung ano-anong pelikula. Sa isang Tupperware na adobo. Sa loob ng mga susunod na buwan, lumapit kami sa isa't isa ng dahan-dahan. Every Sunday, yun ang day off namin pareho. Naglalakad kami sa Alnada Park, nagkakape sa Karama. Minsan sumasakay kami ng metro papuntang Gira para lang manood ng dagat sa Corniche. Wala kaming pera para sa mga magarbong lugar, pero masaya kami sa mga simpleng bagay. Natutunan ko ang tungkol kay Emmanuel. Anak siya na magsasaka sa Cavite. May kapatid siyang lalaki, si Boyet, na dating kasama rin niyang nagtatrabaho dito sa Dubai bilang construction worker. Pero namatay si Boyet 2 taon bago kami nagkakilala. Aksidente sa construction site. Buong buhay, nagtatrabaho sila para sa parehong pangarap. Magtayo ng sariling auto repair shop sa Cavite. Pagkamatay ni Boyet, isa na lang si Emmanuel ang nagpapatuloy ng pangarap nila. Kaya ako masayahin, Ate Rosal. Sabi niya sa akin isang gabi habang nakaupo kami sa tabi ng ilog sa Dubai Creek. Kasi kung malungkot ako, parang binabaliwala ko lahat ng pinaghirapan namin ni Boyet. Kailangan kong tumawa para sa dalawa namin. Doon ko na-realize, yung lalaking laging napapatawa, laging masaya, may pinapasan pala na napakabigat. At doon ako, mga kaibigan, unti-unting nahulog. Pero teka, hindi naman biglaan yan ha. Matigas tong ulo ko. Ilang buwan pa akong nagtanggi sa sarili ko. Kasi natatakot ako. Isang beses na akong sinaktan ng lalaking akala ko mahal ako. Ayoko na ulit. Kaya kapag tinatanong ako ni Emmanuel kung bakit ako parang laging nakagwardya, sinasabi ko lang, trip ko lang kuya, ganito talaga ako. Hanggang isang gabi, grabe, hindi ko malilimutan to. Nasa labas kami ng compound, uulan na, at hindi kami agad nakauwi. Habang naghihintay kami sa ilalim ng shed, sabi niya sa akin, Ate Rosal, alam mo, hindi kita pinipilit. Pero gusto ko lang malaman mo, kahit anong oras, ako yung taong hindi mo kailangang bantayan. Pwede kang maging pagod sa harap ko. Pwede kang umiyak sa harap ko. Hindi kita iiwan. At doon ako umiyak. Sa harap niya. Sa unang pagkakataon, sa harap ng isang lalaki. Umiyak ako nang hindi ko na kailangang magpanggap na matatag. Yun ang gabing sinabi kong, sige, subukan natin. Ang dami naming pinagsamahan pagkatapos noon. 6 months kami nagkakilala bilang magkaibigan bago naging kami. Tapos 1 taon na kaming magkasintahan nang mangyari yung bahaging kailangan yung marinig. Grabe, kung ilalarawan ko kung gaano kami kabaliw sa isa't isa noon.
Parang teenager. Seryoso. Nagte-text kami hanggang 3:00 ng umaga kahit magkatabi lang kami sa parehong compound. Kapag off niya, nagluluto siya para sa akin. Kapag off ko, sinasamahan ko siyang mag-grocery. Tumatawa kami sa mga simpleng biro. Nagsiselos ako. Oo, siselosan ako kapag may kausap siyang ibang caregiver sa parking lot. Nagtatampo siya kapag hindi ako sumasagot agad sa text niya dahil busy ako sa amo ko. Normal na away bati ng magkasintahan. Masaya, buhay. Pero, at dito na nagsisimula yung bahaging medyo mabigat. May isang bagay akong napansin kay Emmanuel na hindi ko maintindihan. Kada sweldo niya, may pinapadala siyang malaking halaga sa isang pangalan na hindi ko kilala. Adele. Hindi ko alam kung sino yon. Tapos, minsan, nagde-decline siya ng mga plano namin dahil may importanteng lakad siya. Hindi niya sinasabi kung saan. Sa umpisa, hindi ko pinapansin. Trust ko naman siya, di ba? Pero, mga kaibigan, alam niyo naman kung paano tayo pag may lumang sugat sa puso natin. Kahit gaano pa tayo katatag, may mga bagay na bumabalik. Nagsimulang kumulo yung takot ko. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinanong ko siya, Emmanuel, sino ba si Adele? Nagbago yung mukha niya. Parang nahuli sa akto. Wala yon, Ate Rosal. Personal na bagay ko lang. Personal? Tapos ako ano? Hindi ba dapat wala tayong sinasarahan sa isa't isa? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa malayo. Tapos sabi niya, trust mo lang ako, please. Pero paano ako magtitiwala? Dati na akong ininsulto ng trust na yon. Yon ang panahong nagsimula yung pagdududa sa isip ko. At, grabe, ang tanga ko talaga. Sa halip na tanungin siya ng diretsyo, sinundan ko na lang siya. Oo mga kaibigan, sinubaybayan ko ang jowa ko. Isang Sabado, humingi siya ng permiso na aalis raw siya ng mag-isa. May lakad daw sa Deira. Sinundan ko siya papunta sa isang mall, Algorer Center. At doon, nakita ko siya. Kasama ang isang babae. Bata, maganda. May hawak-hawak pang bata. Mukhang 3 o 4 na taong gulang. Nakita ko silang naglalakad. Magkahawak kamay yung babae at yung bata. Tapos si Emmanuel, yumuko siya. Kinarga yung bata at niyakap yung babae. Mahigpit, matagal. Doon nawasak ang puso ko sa harap ng maraming tao sa isang mall. Hindi ko na alam kung dapat akong sumigaw, umiyak, o tumakbo palayo na lang. Naisip ko, kaya pala palagi siyang may importanteng lakad. Kaya pala yung Adele na yun. May pamilya na pala siya. May asawa, may anak. At ako lang pala yung sideline. Hindi ko na kinaya. Tumalikod ako, tumakbo palabas ng mall. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta gusto ko lang makalayo. Umiiyak akong parang baliw sa gitna ng Dubai. Sa gitna ng maiinit na tao. Sa gitna ng buhay kong akala ko'y maayos na. Nang gabing yon, hindi ako umuwi kaagad. Umupo ako sa may corniche, mag-isa. Tinitigan ko yung tubig at doon ko naisip, bakit ba ako palaging natatapos sa ganito? Bakit ba parang laging ako yung nasasaktan? Habang nakaupo ako, biglang nagring ang phone ko. Si Emmanuel. Ayoko sanang sagutin, pero hindi ko alam. Kumapit pa rin ako. Sinagot ko. Ate Rosal, saan ka na? Hindi ka na sumasagot ng text mo. Nag-alala ako. Boses niya. Kanina pa naghahanap. May pagkabahala. Ayoko nang magpanggap.
Sabi ko, dahan-dahan. Nakita kita, Emmanuel. Sa mall. Yung babae. Yung bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may pamilya ka na pala? Tumahimik siya. Ang haba ng katahimikan, mga kaibigan. Tapos sabi niya, boses niya'y nanginginig na rin. Rosal, hindi yun ang akala mo. Please, makinig ka muna sa akin bago ka humusga. Ano pa bang dapat kong pakinggan, Emmanuel? Nakita ko na mismo ng sarili kong mata. At doon, mga kaibigan, doon niya sinabi yung pangungusap na hindi ko akalaing maririnig ko. Boses niya, halong iyak, halong hirap magsalita. Rosal, si Adel, asawa yun ni Boyet. At yung bata, yun si Bujoy, anak nila. Pamangkin ko. At buntis pa nun si Adel nang mamatay si Boyet. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Pero bago pa ako nakasagot, may narinig akong ibang boses sa likod niya sa phone. Malakas, galit, sumisigaw sa Tagalog. Emmanuel! Tulong! Nasaktan si Adel! Tapos, naputol ang tawag. Emmanuel? Emmanuel! Hoy, sagutin mo ako! Wala nang sumagot. Nag-iwan lang ng katahimikan sa kabilang linya. At sa puso ko, nabigla na lang nag-alab. Hindi na sa selos, kundi sa takot. Takot na baka mawala ko na naman ng isang taong kahit anong pagdududa ko, mahal ko pa rin. Hanggang dito muna tayo sa unang bahagi ng kwento ko. Sa part 2, malalaman nyo kung ano ang totoong nangyari kay Adel, kung ano ang buong katotohanan tungkol kay Emmanuel, at kung anong desisyon ang kinailangan kong gawin na magbabago sa buhay ko magpakailanman. Sabay tayo sa part 2 ha? Huwag kayong mawawala.